Isa sa mabunga at tampok na kampanya noong July 2004 ay ang pagpapalaya ni Angelo de la Cruz sa kamay ng mga kumidnap sa kanya. Noong panahon ng July 7 to July 20, 2004, hinuli si Angelo de la Cruz ng Islamic Army sa Iraq. Ang demand ng mga nanghuli sa kanya, ng capture sa kanya, ang demand sa kanya ay paalisin yung mga idineploy na sundalo ng ating gobyerno sa Middle East. At sabi nga nila, kung hindi daw paaalisin yung mga sundalo, ay pupugutan nila ng ulo si Angelo de la Cruz. So agad nating na-pick up yon ng Migrante International at agad tayong nagmobilisa, pumunta doon sa lugar nila sa Buenavista, Mexico, Pampanga, at agad nating kinausap ang pamilya at mainit naman yung pagtanggap sa atin ng ng pamilya nila. Hindi lang yung pamilya nila, maging yung barangay nila. Kinupkup kami ng pamilya, pinakain kami, nag-usap-usap kami kung paano paplanuhin yung kampanya sa area para patampukin yung paano natin palalayain si Angelo de la Cruz. Una, konkreto nating nakita doon sa buong kampanya na naganap ay napakilos natin, hindi lamang yung pamilya, kundi napakilos din natin yung buong barangay ng Buenavista para doon sa kampanya na pagpapalaya kay Angelo de la Cruz. At hindi lang yun, nakapagtaas tayo ng kanilang consciousness o yung kamulatan ng hindi lang ng pamilya kundi yung buong barangay hinggil sa usapin ng kriminal na pagpapabaya ng ating gobyerno sa mga kagalingan ng mga OFW sa labas ng bansa. Hindi lang yun, napataas din natin yung kamulatan ng hindi lamang ng barangay nila, kundi halos buong Pilipinas at ang mga naabot ng ating malawak na kampanya. Malawak ang naabot natin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi nakaabot tayo sa pandaigdigang saklaw dahil yung ating mga chapters sa labas ng bansa ay naglunsad ng mga kilos protesta sa labas ng bansa para palayain si Angelo de la Cruz. So napakaganda nun kung ang pag-uusapan ay yung ano ba ang ginagawa ng gobyerno sa mga OFW. Ibinunga si Angelo de la Cruz ng imperialistang dominasyon sa Pilipinas, ng economic at political policy, kung kaya siya umalis ng bansa dahil sa matinding kahirapan sa Pilipinas, bunga nga ng imperialistang paghahari sa atin. Para siyang biktima ng double whammy. Dito pa lang sa Pilipinas, tinaboy siya ng kahirapan, bunga ng agresyon ng US sa ating bansa. Paglabas niya, ganun pa rin. Malaki ang ambag nitong kampanyang ito na pagmumulat at pagbuyangyang, hindi pagmumulat sa mamamayan, sa flight ng mga OFW, hindi lang yon, at pagbubuyangyang sa imperialistang US na ginagawa sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, yung Pilipinas ay kinakaladkad na naman ng United States, ng imperialistang US sa gerang agresyon, sa kaanyuan ng Pax Silica, Kasi yung Pax Silica ay gustong gawing gawaan ng mga pandigmang armas ang Pilipinas at magiging target tayo ng mga kaaway. So yung mga kaaway ng US, magiging target yung Pilipinas. Parang itong simboliko na ang Pilipinas ay magiging Angelo de la Cruz. Napupugutan ang ulo ng mga kaaway ng imperialistang US. Hindi lang yun, niyuyurakan ito ang soberenya at binebenta ng gobyerno ng Pilipinas ang patrimonya ng Pilipinas sa ibayong dagat. At ito yung sinasabi nating hindi matitigil ang labor export program hanggat hindi nakakapagtayo ang Pilipinas ng isang pambansang industrialisasyon at ang mga magsasaka ay hindi lumalaya sa pagtatali sa lupa. Si Angelo de la Cruz ay mistulang simbolo ng pagkatali ng Pilipinas sa dayuhang paghahari.